Grabe, hindi pinapalampas nitong mga DDS, 'tong kampo ng mga Duterte hindi pinapalampas ang Semana Santa. Ha? Talagang kahit Semana Santa matindi ang bangayan ng mga ito, Ha? Ano 'yan, isa diyan sa mainit ang bangayan itong kampo ni Bongo at saka ni Vic Rodriguez, si attorney Vic Rodriguez. Yung tao ni Vic Rodriguez, mga tao ni Vic Rodriguez nakikipag-away sa, ah, itong grupo nila dating Congressman Jing Paras na identified, umano kay Bongo. Kaya matindi ito mga kabunyog, Pero ano 'yan, ah, nung nakaraang araw, alam naman natin noong, noong nakaraang araw yung birthday ni Duterte, ni Digong, matindi pala yung naging away ni Topacio at saka ni Guanzon, matindi pala yung naging bangayan doon, talagang lantaran. Ah, hindi nila nirespeto na, hindi na nila kinilala doon si Sara. Kahit nandun si Sara, kahit nandun sila Baste, kahit nandun yung mga DDS supporters, talagang matindi yung birahan ni Guanzon sa kanito Pasio. Talagang sa bagay, dati pa kasi yan. Yang away na yan ni Topacio sa ni Guanzon, bago pa si Guanzon napunta diyan sa mga DDS. Ano na yan, lalong mainit na yan. Sa katunayan, nanalo si Guanzon sa party list noong 2022. Siya ang first nominee. Dapat sana nakaupo siya noon eh. Kaya lang, kinontra siya ni Cardema, yung sa Duterte Youth, at saka ni Topacio. Kinontra ni Topacio. Si Topacio yung talagang saka si Cardema. Hanggang Korte Suprema ang nag-file ng kaso laban kay Guanzon, question yung panalo nito, question yung pagiging first nominee niya, ay sila Topacio. Ang sumuporta kay Guanzon para manalo ito ay mga kakampings. Mga kakampings yung sumuporta kay Guanzon para manalo. Pero nung nanalo siya, hindi naman siya nakaupo dahil kinontra siya ng grupo nila Topacio. Kaya sa katunayan hanggang Korte Suprema sila Topacio ang kumontra kay Guanzon. Kaya nga nagtataka ako bakit pumunta sa mga DDS si Guanzon samantalang ang mga kalaban niya ay sila Topacio at sila Cardema, yung Duterte Youth. O ngayon, kala siguro ni Guanzon welcome na siya sa grupo ng mga DDS. Hindi. Doon mismo sa birthday ni Digong. Grabe yung bira nila Topacio at nila Cardema kay Guanzon eh. Ano yan, talagang kahit kahit na doon sa mayroon yatang mayroong dinner ba yon? Dinner o lunch? Nandun sila Baste, nandun sila hindi talaga pinansin nila ni Topacio hindi talaga pinatawad. Talagang lantaran na binibira si Guanzon. Kasi sinasabi nila itong si Guanzon ay balimbing, oportunista yan. Nandyan lang anya yan sa kampo ni Sara dahil nga si Sara yung lumalabas na nangunguna sa survey. Kumbaga, sabi ni Topacio, ano yan, malakas lang si Sara kaya nandito yan si Guanzon. Hindi yan, balimbing yan, oportunista yan. Kaya, yan, matindi yan sa ngayon, yung dalawa na yan, talagang grabe yung patutsadahan. Si Guanzon din, kinasuhan din kasi yan si Topacio eh. Disbarment yata yung ikinaso ni Guanzon kay Topacio. At saka yung Duterte Youth, yung Duterte Youth nila Cardema, ang isa sa mga nag-question diyan sa COMELEC
ay si Guanzon. Kaya ano ito mga kabunyog, no, mga kababayan, matindi talaga ang galit din nila Cardema kay Guanzon. Sabi pa ni Topacio, ay si Guanzon nung kumandidato si FPRRD, nung kumandidatong presidente, pinapa-disqualify si ano no, noon si PRRD, ha? Pinapa-disqualify noon. Oh, si Guanzon member ng COMELEC noon, commissioner. Ayaw niyang mag-inhibit at para siya sa pagdi-disqualify kay Duterte. O, kaya sabi ni Topacio, wag kayong maniwala diyan kay Guanzon. Nung panahon yan ang nagpapa-disqualify kay Duterte. O, tapos ngayon naman, ah, kay sabi kay Cardema, pinahirapan nila ang Duterte Youth. O, kaya hindi matunawan itong sila Topacio, sila Cardema. Tapos si Robin Padilla, binibira din ni Guanzon noon. Kahit si Sara Duterte. O, tapos ngayon, nandyan siya. Kaya hindi matanggap ng mga DDS. Actually, gusto sana ni Guanzon noon maging spokesperson ni Sara, hindi siya kinuha. Dahil nga, marami ang kontra sa kanya. Marami ang kontra na maging spokesperson siya. O, so yan. Hindi yan maayos ni Sara Duterte. Hindi nila kaya yan, nila Baste. Hindi basta-basta papayag si Topacio. Ganon din si Guanzon. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, kahit si Mana Santayan si Mana Santayan naglabanan yung dalawa. Grabe ang patutsadahan. kahit ang mga kahit ang mga DDS hindi sila hindi nila talagang sa mismong doon pa sa mismong Davao. Nandun si Sara, nandun si Baste, no? Nandun ang mga personahe ng Duterte. Oh, hindi talaga pinalampas ni Topacio. Gayon din si Guanzon. Kaya isa ito sa mga ni Sara Duterte. Hindi magkasundo ang kanyang mga tao. Ha? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.